Hello guys! Welcome to our channel, Happy Pill TV! At ngayong oras na ito, isang kakaibang kwento ng buhay ang ating bibigyang daan. Sana po ay magustuhan po ninyo ang kwentong ito. Ako po si Mara, 32 years old. Isa din po ako sa mga taong nagkamali at patuloy na pinipilit na kalimutan ang mga pangyayaring hindi ko inaasahan. Ganito, nag-umpisa ang kwento ng buhay ko. Balikan po natin nung ako'y 25 years old pa lang. Nung time na yan, naisipan kong mangibang bansa. Dahil ako lang ang tanging inaasahan ng mga magulang ko. Palibhasa kasi, ako yung bunso sa aming magkakapatid. Kaya sa akin na ibinigay ang mga responsibilidad sa aming ama at ina. Ang lagi nilang sinasabi noon, buti pa sa akin, wala pa akong pamilya. Samantalang sila daw, kailangan na nilang paglaanan ng pera ang mga anak at asawa nila. May 3 akong kuya. Lahat sila may mga pamilya na. At sa kasamaang palad, hindi maayos ang mga trabaho nila. Pa-extra-extra lang kasi sila. Minsan, kargador. Minsan naman, construction. At minsan, sa bukid din sila pupunta. Nakikiani sila sa mga pananim para lang makaraos sila sa araw-araw. Kaya, heto, sinolo ko ang mga gastusin para sa aming mga magulang. At dahil maliit lang ang sahod ko noon, bilang isang sales lady sa isang mall, dito ko naisipang sumubok na makipagsapalaran sa ibang bansa. Nagkataon naman nun na may nakilala akong isang recruiter. At sa bansang Taiwan ang unang pinasok ko. Naengganyo ako sa sinabi ng recruiter noon. Dahil ang sabi niya sa akin, malaki daw ang sahod ng isang factory worker doon sa Taiwan. Kaya naman, nagpasya na akong subukan ang magtrabaho sa ibang bansa. Masaya ang mga magulang at kapatid ko noon. Dahil makakapunta na ako sa ibang bansa. Alam ko na yung mga iniisip nila. Doon kasi sa aming lugar, pag alam nilang isa kang abroad, ang taas na ng tingin nila sa iyo. At ang pagkakaalam nila, marami ka ng pera. Sa katunayan, ganyan din ang iniisip ko noon eh. Pero, nung nandito na ako sa ibang bansa, hindi pala madali ang buhay dito. Lalo na at mag-isa lang ako. Dahil nasa malayo ang mga mahal ko sa buhay. Kaya naman, dito na ako natutong makisama sa mga kasamahan ko sa trabaho. At ganun na rin yung mga ka-boardmate ko. Kailangan ng mahabang pasensya, lalo na at baguhan pa lang ako noon. At sa paglipas ng mga araw at buwan, marami din akong naging kaibigan noon. At marami din yung mga iniiwasan ko. Dahil iba ang mga hilig nila. Pag day off kasi nila, may mga nagiinuman, meron din yung mga babaeng ginagamit nila ang kanilang katawan para magkaroon lang sila ng extra money. Ayon sa aking pagmamasid-masid, karamihan sa mga single mom ang gumagawa ng ganyan. Lalo na kung maraming mga bata ang umaasa sa kanila. Pero, meron din naman yung mga mabait syempre. Hindi naman lahat ng nasa Taiwan, ganyan ang mga ginagawa nila. Pag day off ko noon, dun lang ako sa boarding house. Magastos kasi pag gumala pa ako sa labas. Lalo na, at wala namang libre sa labas. Gaya na lang ng
Pagkain, hindi naman pwedeng hindi ka kumain. At kung may magustuhan ka, ayun, babawasan ang ipon. Kung magpatangay sa mga nakikita, ganyan din kasi ako eh. Kung ano yung nakita ko at talagang nagustuhan ko, talagang bibilhin ko yun. Dahil sa kagustuhan kong makaiwas sa mga gastusin, nagkukulong na lang ako sa kwarto. Marami naman akong pwedeng gawin sa loob, gaya na lang ng pag-ayos ng mga gamit, at kasama pa dyan ang paglilinis, paglalabada, at kung ano-ano pang pwedeng gawin para hindi masayang yung araw. Hanggang sa umabot ng 1 taon na hindi man lang ako nakagala sa bansang Taiwan. Dahil palagi ako sa boarding house. Nagkapalagayan ko ng loob ang isa sa aking mga ka-boardmate. Itago na lang natin siya sa pangalang Mang Tirio. Si Mang Tirio ay matagal na sa kumpanyang pinagtatrabahuan namin. Kaya naman, isa na siya sa pinagkakatiwalaan ng may-ari. Siya na rin ang ama-amahan namin sa boarding house. Ayon kay Mang Tirio, siya na lang ang natitira sa mga nakasabayan niyang nagtrabaho doon. Yung mga kasabayan niya dati, umabot na sila ng age limit. Yung mga iba naman, nung natapos na nila ang kanilang makontrata, hindi na sila nag-renew pa. Tanging si Mang Tirio na lang ang naiwan. Hindi na ako magtataka kung bakit malaki ang tiwala ng boss namin kay Mang Tirio. Dahil talagang mabait naman siya. Sa katunayan, parang anak na yung turing niya sa akin. Minsan pa nga, humihiram ako ng pera sa kanya. Kasi nga naman, palaging short yung allowance ko. At dahil sa kabaitan ni Mang Tirio sa akin, sinuklian ko naman yon sa tuwing magluluto ako. Dinadamihan ko na para sa aming dalawa. Nung una, nahihiya siya. Palagi niyang tinatanggihan yung mga pagkain na binibigay ko para sa kanya. Pero kahit ganon ang ginagawa niya, hindi pa rin ako sumuko. Binibigyan ko pa rin siya kahit na tumatanggi siya. Sa paglipas ng mga araw, buwan na taon, hindi namamalayan na lumipas ang mga yan. At ganon na rin yung samahan namin ni Mang Tirio. Lalo pa kasi kaming naging malapit sa isa't isa. Sobrang compatible kami ni Mang Tirio. Walang hilig sa gala, hindi kami mahilig makipag-usap kung kani-kanino na lang dyan. Kontento na kami sa isa't isa. Hanggang sa nararamdaman kong iba na yung close namin. Napapansin ko kasing madalas na siyang umakbay sa akin. O di naman kaya, naglalambing na siya. Na dati-rati naman, hindi niya ginagawa yun. Gusto ko siyang komprontahin dahil sa mga ginagawa niya. Kaya lang, ayaw ko namang mapahiya siya. Malaki ang naitulong niya sa akin. Kaya, hinayaan ko na lang siya. Total, hanggang hipo lang naman. Fast forward. Pagkalipas ng 2 taon, laking pasasalamat ko dahil 1 taon na lang, matatapos ko na rin ang kontrata ko. 3 taon kasi ang kontrata ko noon. Samantalang, si Mang Tirio naman, may 1 taon din dahil may age limit niya. At bago tuluyang matapos ang 12 araw ni Mang Tirio, tinawagan niya ang anak niya. Ayon sa kwento niya, binata pa lang ito dahil ang gusto ni Mang Tirio, tutulungan niyang mangibang bansa ang anak niya bago siya tuluyang umuwi sa Pilipinas. Tinawagan niya ang anak niyang si Jmar. Mabait daw ang anak niya at magkasing edad daw kami. Dagdag pa nito, mana daw sa kanya ang anak niya. At dahil sa sinabi niyang yon, napapaisip na ako dahil
Kung nagmana ang anak niya sa kanya, malamang sa malamang pilyo din si Jaymar. Ang sabi ko sa isip ko. Pagkatapos ang pag-uusap namin ni Mang Trio, pumasok na ako sa kwarto ko. Humiga ako sa kama at iniisip ko yung mga sinasabi ni Mang Trio tungkol sa kanyang anak. At habang iniisip ko yan, hindi ako mapakali sa aking higaan. Hanggang sa napansin ko ang maliit na butas sa dingding. Bumangon ako nung nakita ko ang butas na yun. Sumilip ako sa butas at laking gulat ko nung nakita ko si Mang Trio na wala na itong saplo. At sa mga sandaling yon, may nilalaro na siya habang nakahiga sa ibabaw ng kama. Nung nakita ko ang ginagawa niya, agad akong napatras at napaupo sa gilid ng kama. Hindi ko kasi inaasahan na ganon ang ginagawa niya. Kung alam ko lang na may milagrong ginagawa, di sana hindi na ako sumilip doon. Sa likod ng mga kabaitan niya sa akin, may tinatago pala siya. Sa kabila ng pagkabigla ko, nakaramdam naman ako ng kakaibang init na unti-unting gumapang sa aking katawan. Hindi ko alam kung bakit ko biglang naramdaman yun. Inaamin ko, nagulat at talagang namangha ako sa nakita kong laruan ni Mang Trio. Kahit sinong babae, may enggan yung hawakan yun at laruin na din. Ganon ang tumatakbo sa isip ko nung narinig kong may kumakatok. Agad kong binuksan ang pintuan. Natulala at halos hindi ako makapagsalita nung nakita kong si Mang Trio ang nakatayo sa aking harapan. At wala siyang damit pang itaas. Pawisan ang maskuladong katawan nito. Napatitig ako sa maskuladong katawan niya na para bang hinihikayat niya ako para haplusin ko yun. Nakapako ang mga mata ko doon. At pagkalipas ng ilang saglit, hinawakan ni Mang Trio ang kamay ko at ipinahawak niya ang kanyang dibdib. Parang may boltaheng gumapang sa aking katawan nung hawakan ko yun. May edad na si Mang Trio. Pero hindi maitago ang kapugihan at kamatsuhan nito. Ayaw kong makagawa kami ng hindi maganda. Kaya, hinila ko ang kamay ko at dali-dali akong umupo sa kama. Pumasok din siya at isinarado niya ang pintuan. Nakita kong tiningnan niya ang butas sa dingding. At habang nakatingin siya dito, na ako naglakas ng loob para tanungin siya. Ang alam ko noon, aamin na siya. Pero, laking pagkakamali ko dahil hindi naman pala. Patay mali siya lang ito. Hindi man lang nakaramdam ng kahit konting hiya. At parang pinapalabas niyang ako ang may gawa niyo. At ang sabi niya, kakalipat lang daw niya sa kwartong yun. Hindi na ako nakipagtalo dahil alam kong wala rin lang pupuntahan. Kumuha ako ng karton at tinakpan ko ang butas. At habang tinatakpan ko yun, nung nagsalita si Mang Trio. At ang sabi niya, ay nako Mara, huwag mo nang takpan yan dahil hindi ako magkaka-interes na silipin ka. Nagsasayang ka lang ng oras, ang wika nito. Napahiya ako sa sinabi niyang yun, kaya hindi ko na tinuloy para wala na siyang masabi pa. Hindi ko na siya sinagot. Ang ginawa ko na lang noon, nagtungo ako sa kusina at pagkalipas ng ilang minuto, sumunod siya sa akin sa kusina. Inakbayan niya ako at ang sabi niya, alam mo Mara, kahit hindi mo sabihin ang harap-harapan ang nararamdaman mo, alam kong nagtatampo ka. Pwede ko bang malaman ang dahilan kung bakit ka ganyan? Ang sabi niya.
Hindi po ako nagtatampo, Mang Tiryo. Naguguluhan lang kasi ako eh. Sino kaya ang gumawa sa butas na yun? Kung sino man ang may gawa nun, di mo lang nag-isip ng maayos bago niya ginawa. Ano kayang mapapala nun? Ang sabi ko. Ay nako, Mara, wag mo nang isipin yun. Dahil hindi naman kita binobosohan. Gaya nga ng sinabi ko sa'yo. Ngayon ko lang napansin yun. Halika na, maupo ka na dito at magtitimpla na ako ng kape. Ang sambit niya. Umupo na nga ako noon at hinayaan ko siyang magtimpla ng kape. At nung nakatimpla na siya, inabot niya sa akin ang isang tasa ng kape. Umupo siya sa aking harapan at napansin kong nakatingin siya sa aking hinaharap. Kung sa bagay, hindi na ako magtataka kung bakit nakatingin siya sa aking harapan. Dahil alam kong naakit siya. Proud akong magsabi na meron naman talaga akong may pagmamalaki kahit papano. Pero kahit ganun pa man, nailang ako sa malagkit na tingin ni Mang Tiryo. Kaya mas minabuti ko na lang ang pumunta sa kwarto. Kaya lang, bago ko pa maihakbang ang mga pako, tumayo na rin siya. Sabay sabing, Mara, bakit ka ba umiiwas? Pwede mo bang sabihin ang dahilan kung bakit ka ganyan? Dahil ba sa mga ginagawa ko sa'yo? Paminsan-minsan lang naman ako maglambing sa'yo ah. Sana, wag mo namang bigyan ng mali siya yung mga ginagawa ko sa'yo. Ayaw ko kasi makita ng anak kong ganito ang sitwasyon natin. Yun bang pag-iwas mo sa akin? Baka mamaya, ano pang iisipin nun? Bago pa matapos ang buwan na ito, nandito na si Jmar. Pwede ba? Huwag mo kong iwasan? Ang sabi niya. Kasi naman, Mang Tiryo, ang laki na ng pinagbago mo. Hindi ka na gaya na nun. At habang tumatagal ako dito, nag-iiba na yung mga kinikilos mo. Pwede bang sabihin mo sa akin kung bakit ka nagkakaganyan? Ang tanong ko. Sige, dahil makulit ka, sasabihin ko sa iyo ang dahilan kung bakit ako ganito. Pero, sana, huwag kang magagalit. At sana, maintindihan mo ako. Dahil, tao lang naman ako, Mara. At nagkataon na, sa'yo ko naramdaman to, ang sagot niya. Sige po, hindi kita iiwasan. Basta, sabihin mo na kung ano yung mga dahilan. Ang wika ko naman. Mara, maniniwala ka ba kung sasabihin kong gusto kita? Mahal kita? At kung malaking kasalanan man ang sinabi ko sa iyo ngayon, sana mapatawad mo ako. Hindi ko na rin kasi kayang itago pang nararamdaman kong ito. Ngayon na nasabi ko yung mga dahilan kung bakit ako ganito. Makakasa ba akong hindi ka magagalit? At hindi mo ako iwasan? Ang sambit ni Mang Tiryo. Sa mga sinabi niyang yan, tinawanan ko na lang siya. Sabay sabing, ano ho? Mahal mo ako? Bakit naman po ako? Marami naman po dyan. Pasensya na ho kayo, Mang Tiryo ha, pero wala pa sa isip ko ang pumasok sa relasyon. Nandito po ako para magtrabaho. Hindi ko kasama sa mga plano ang pagkikipagrelasyon. Gusto ko pong sabihin na wala kang asahan sa akin. Ayaw kong umasa ka lang sa wala. Huwag ho kayong mag-alala. Hindi po ako galit. At mas lalong hindi kita iiwasan. Marami ka nang itulong sa akin. Ang sagot ko. Nung time na yon, hindi ko na hinintay ang isasagot niya sa akin. Iniwan ko na siya at pumasok na ako sa kwarto ko. Nung nasa kwarto ako, iniisip ko pa rin yung mga sinabi niya. Halos hindi ako makapaniwala. Dahil tinuring ko na siyang isang ama. Tapos, malalaman kong gusto pala niya ako. Ayaw ko sanang maniwala Pero, siya na mismo yung nagsabing mahal daw niya ako at gusto niya ako.
Hindi ko lubos maisip yung pagiging closeness pala namin. Kakaiba na pala yung dating nun sa kanya. Kaya pala, palagi siyang nanghihipo. Yun pala, nagnanasa na ang lolo mo. Kung alam ko lang na dito pala hantong ang lahat, noon pa lang, iniwasan ko na siya. Hindi ako papayag na mas lalong lumalim pa ang nararamdaman ni Mang Tirio para sa akin. Kaya, mula nung sinabi niyang gusto niya ako, iniwasan ko na siya. Ang ginawa ko na lang noon, nagipagpalit ako ng schedule sa mga katrabaho namin para hindi halatang iniiwasan ko siya. Pati yung araw ng day off ko, nagipagpalit na rin ako para maiwasan yung magkasama kaming dalawa. Lumipas ang mga araw na ganito na yung ginagawa ko. Alam kong hindi niya napapansin yon dahil talagang malinis ang pagkakagawa ko sa mga planong yun. Yung maayos sa samahan namin noon, biglang nagbago ang lahat. Mula nung nagtapat siya sa akin. Sa paglipas ng mga maraming araw hindi namamalayan, hanggang sa dumating ang hinihintay niyang pagdating ng kanyang anak. Madaling araw ang inaasahan namin na dating ng anak niya. Saktong-sakto naman noon na day off ko. Kaya hindi ko na natanggihan nung sinabi niyang dalawa kaming magsusundo sa anak niya. Kung hindi ko lang iniisip yung mga kabutihang nagawa niya sa akin, hindi ako papayag. Kaya lang, ayaw ko namang makahalata siya. Baka kasi, pag tinanggihan ko siya, makakahalata na. Kaya, pumayag na lang ako, kahit labag sa kalooban ko. Wala na kasi akong mahagilap na dahilan para tumanggi sa sinabi niya. At isa pa, ayaw kong mas lalong humaba pa ang pag-uusap namin. Alauna ng madaling araw, kumatok na si Mang Tirio sa kwarto ko. Nagulat ako sa itsura niya. Dahil nakaporma siya na tila ba manghaharana. Nagtungo na kami noon sa airport at sa kasamaang palad na traffic pa. Habang nasa biyahe kami, nung tumawag ang anak ni Mang Tirio. Anak, pasensya na, traffic eh. Kung hindi sana ganito, kanina pa kami nakarating dyan. Huwag kang mainip ha, hintayin mo kami dyan. Ang sabi ni Mang Tirio. Pa, kami? Sinong kami? Don't tell me na may asawa or GF ka na dyan. Ang sagot naman ng kanyang anak. Wala akong GF or asawa. Ikaw talagang bata ka. Sige na, hintayin mo na lang kami dyan. Ang sambit ni Mang Tirio. At agad na niyang pinutol ang pag-uusap nilang mag-ama. Pagkalipas ng ilang oras, nakarating na kami sa airport. Hindi na ako bumaba sa kotse. Hinayaan ko na lang si Mang Tirio na sunduin ang anak niya. After 20 minutes, nakita kong papalapit na ang mag-ama sa kotse. Nung nakita ko ang mag-ama, para bang may ilang daga sa loob ng dibdib ko. Kasi nga naman, yung lalaking crush na crush ko nung nasa high school pa lang ako. At yung anak nito ay iisa lang. Nakipagkamay si Jmar nung nakapasok na sa kotse. Sabay sabing, Hi Mara, kumusta ka? Mabuti naman. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Ang sagot ko. Naku naman Mara, hindi ko pwedeng kalimutan ang pangalan ng babaeng laging bukang bibig ng ama ko. Oo, laging nagkukwento si Papa tungkol sa'yo. Kaya, huwag ka nang magtaka or magulat kung bakit alam ko ang pangalan mo. Ang sagot ni Jmar. Ganun ba? Si Mang Tirio talaga parang ewan eh. Kaya naman pala, ang sabi ko. Pagkatapos ang pag-uusap namin ni Jmar, tahimik na kaming tatlo. Hanggang nakarating na kami sa boarding house namin. Tinulungan ko muna silang ayusin ang mga gamit ni Jmar. Pagkatapos noon,
pumasok na ako sa kwarto. At habang nasa kwarto ako, ini-imagine ko na si Jmar. Magkahalong saya at kaba ang aking nararamdaman. Kasi nga naman, sadyang mapagbiro ang tadhana para sa amin. Biruin mo yun. Noon, hindi man ako makalapit sa kanya dahil may jowa siya. Pero ngayon, magkasama na kami sa isang bahay. Pero yung saya na aking nararamdaman, nakaramdam din ako ng lungkot nung naisip kong may gustong ama niya sa akin. At habang iniisip ko ang mag-ama, may planong nabuo sa isip ko. At yun na lang ang alam kong paraan para hindi na ituloy ni Mang Tirio ang plano niyang panliligaw sa akin. Kahit anong gawin ko kasi, hindi pa rin siya tumitigil. Kahit na pinamukha ko na sa kanyang hindi ko siya gusto. Iisa lang ang planong nabuo sa isip ko. Plano kong magipagmabutihan sa anak ni Mang Tirio na si Jmar. Yun na lang talagang alam kong paraan para tumigil na ang kanyang ama. Dahil sa dami ng iniisip ko, hindi na ako nakatulog. Kinabukasan, maaga akong bumangon at agad na nagtungo sa kusina. Ang alam ko noon, mahimbing pa ang tulog ng mag-ama. Pero nagulat na lang ako nung nasa kusina na pala sila. Oh, Mara, ang aga mo Ang pagkakalam ko, day off mo naman ngayon. Dati-rati, pag ganitong oras, nasa kwarto ka pa Anong meron? May kinalaman bang anak ko dito? At kung meron man, pwede bang malaman, Mara, ang sambit ni Mang Tirio? Mang Tirio, ikaw naman, sobra ka namang mag-isip. Maglalaba kasi ako. Pero bago niyan, magluluto muna ako. Kakain. Siya nga pala, di ba may pasok po kayo, Mang Tirio? Si Jay pala, si Jmar, sasama na ba? Ang tanong ko. Mara, may pasok ako ngayon. Pwede bang ikaw munang bahala sa anak ko? Bukas na lang siya sasama. Gusto kong makapagpahinga muna siya ng maayos bago sumabak sa trabaho. Alam mo naman, hindi madali ang trabaho doon. Kaya, Jmar, dito ka muna kay Mara. Sige na, kayo munang bahala dito. Maliligo na ako. Ang sambit ni Mang Tirio. Sige ho, Mang Tirio. Huwag ho kayong mag-alala. Nasa mabuting kamay ho ang anak nyo. Ang sagot ko. Nung time na yon, pumunta na si Mang Tirio sa banyo. Tumingin si Jmar sa akin. At ang sabi niya, Mara, pwede mo bang sabihin sa akin yung totoo? Gusto ko yung totoo lang Nakikita ko kasi yung mga kinikilos ng ama ko May ugnayan na ba kayo? Alam mo, kahit hindi mo sabihin sa akin yan or aminin, nakikita ko naman na meron talaga. At isa pa, malalaman ko din yan. Iba kasi yung titig ng ama ko sa'yo. At nakita ko din na sinagi niya ang likod mo. Pero, hindi ka man lang nagalit or nag-react dahil sa ginawa niya. Ano bang nakita mo sa papa ko? Alam mo, kung totoong may relasyon kayo, ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, hindi ka magiging masaya sa piling niya. Alam mo kung bakit? Babaero ang aking ama, Mara. Hindi ko alam kung anong agimat ang hawak niya Hindi ko lubos maisip kung bakit ang daming babaeng nagkakandara pa sa kanya. Alam mo, mula nung naghiwalay sila ng mama ko, hindi ko na mabilang kung ilan na yung mga babaeng dinadala niya sa bahay. Kaya ikaw, Mara, mag-isip ka ng mabuti para wala kang pagsisihan. Sayang ka din. Bata ka pa para sa aking ama. Makakahanap ka pa ng lalaking karapat-dapat sa iyo. Ang sabi ni Jmar. Oops, Jmar naman, dahan-dahan ka lang. Pwede bang bigyan mo naman ako ng kahit konting minuto para magsalita? Napak-advance yung isip mo. Gusto ko lang linawin ang lahat-lahat sa iyo Makinig kang mabuti. Wala kaming relasyon ng papa mo. Nung bago lang ako dito, siya yung laging tumutulong sa akin. Siya yung ama-amahan ko na dito. Dahil hindi naman ako mahilig makihalubilo sa mga katrabaho namin.
Sobrang bait ni Mang Tirio kung alam mo lang. Wala akong masabi sa kanya. Pero, yung pagiging mabait niya sa akin, hindi ko inaasahan na ma-develop yun. May namumuong pagtingin na pala siya. Hanggang umabot sa puntong nagtapat na siya sa akin. Kaya lang, wala akong nararamdaman sa kanya. At sinabi kong, wag na siyang umasa. Dahil talagang ama or kaibigan lang yung turing ko sa kanya. Kaya nga ako nakipagpalit ng schedule eh. Dahil ayaw kong magkaroon ng pagkakataon na makapag-usap kami. Ayaw ko nang maulit pa yung mga ginagawa niya sa akin. Saglit lang ha, dito ka muna. Bibili lang ako ng kape. Ang sabi ko. Nung nasabi ko ng mga yan, tatayo na sana ako kaya lang, bigla niyang hinawakan ang kamay ko. At ang sabi niya, Mara, pwede mo bang sabihin sa akin ngayon kung ano yung ginagawa ng ama ko? Alam mo, matagal na akong nanahimik eh. Ito na siguro ang tamang panahon para makialam ako sa mga ginagawa niyang hindi maganda. Sabihin mo na sa akin yung mga ginagawa ng magaling kong ama. Ang galit na sabi ni Jaymar. Nako, hayaan mo na yun. Huwag mong intindihin ang mga sinabi ko. Huwag mo nang alamin kung anong ginagawa ng ama mo. Ayokong magalit siya sa akin at mas lalong ayaw kong hindi kayo magkasundo ng dahil lang sa akin. Sige na, bibili muna ako ng kape. Ang sagot ko sa kanya. Kailangan pa bang lumuhod ako sa harapan mo para sabihin mo sa akin ang mga gusto kong malaman? Kailangan kong malaman ang lahat-lahat dahil hindi ako papayag na may masamang mangyari sa'yo. Lalong-lalo na kung may kinalaman ang ama ko. Kahit ama ko siya, hindi ko mapapatawad kung may ginawa sa'yo. Sige na Mara, sabihin mo na. Ang sabi ni Jaymar. Sa reaksyon niya ngayon, nagtataka ako kung bakit ganun siya. Kaya hindi ko na napigilan ang sarili kong tanungin ang dahilan kung bakit ganun siya sa akin. Sobrang concern mo naman. Pwede mo bang sabihin ang dahilan kung bakit ka ganyan? Ang tanong ko sa kanya. Gusto mong malaman ang dahilan kung bakit ako ganito? Manhid ka ba? Or sadyang wala kang pakiramdam? Hindi mo pa nararamdaman, Mara? Mahal kita. At alam mo, mula nung ikaw ang bukang bibig ng papa ko, unti-unti na akong nagka-interes sa'yo. Ang sabi ko sa aking sarili, ikaw na siguro ang binigay ng Diyos para sa akin. Alam kong iniisip mo na ngayon kung bakit ganun na lang kadali ang lahat. Alam mo, Mara, hindi ka naman mahirap mahalin eh. Lalong-lalo na, nasa sayo na ang mga katangian ng isang babaeng matagal ko nang hinahanap. Mahalaga ka na sa akin, Mara. Ayaw kong mapahamak ka sa mga kamay ng ama ko. Kaya sana, sabihin mo na sa akin ang mga ginagawa ni Papa. Ang sabi ni Jaymar. Sa mga sinabi niya ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Para akong nananaginip lang. Yung lalaking pinapangarap ko lang noon, nasa harapan ko na siya ngayon. At sinasabi niyang mahal na mahal niya ako. Dahil sa sobrang saya ko, niyakap ko si Jaymar at hindi ko namamalayan na sinabi kong mahal ko na rin siya. At dahil sa sinabi ko sa kanya, niyakap niya ako ng napakahigpit. Yung yakapan na yon, mas minabuti naming gawin yon sa aking kwarto. Nahiga kami sa kama at dito ko na naisuko ang katawan ko sa kanya. Oo, ganon kabilis ang lahat. Dahil lingid sa kaalaman ni Jaymar, minahal ko na siya at gustong gusto ko na siya noon pa man. Pagkatapos ang pangyayaring yon, inayos na namin ang aming mga sarili. At napagkasunduan namin na doon na lang siya matulog sa kwarto ko. Nilipat namin ang magamit niya. Pagsapit ng hapon, nagulat si Mang Tirio. Nung nakita niya si Jaymar galing sa kwarto ko. Ang alam namin noon, magagalit siya. Pero,
Laking pasalamat namin dahil hindi siya nagalit. Sinabi lang niyang mag-ingat daw kami. Dahil mahigpit kasing ipinagbabawal ang magkarelasyon na magkatrabaho. Nilihim nga namin ang lahat, lalo na kay boss. Pero dun sa boarding house namin, naiintindihan nila kami. Si boss lang talaga ang napakahigpit. Pagkalipas ng 3 buwan, pauwi na si Bianan noon. At yung tiyan ko, 3 buwan na rin. Alam kong pareho kami mawawalan ng trabaho pag makarating yun kay boss ang kalagayan ko. Kaya, bago pa niya malaman, inunahan ko na siya. Nagpasya akong makisabay na kay Mang Tiyo sa kanyang pag-uwi. Umuwi nga kami at si Bianan ang kasama ko sa kanyang bahay. Aminado akong hirap na hirap ako dahil LDR na kami ng asawa ko. Sobrang na-miss ko na siya, lalong-lalo na sa gabi. Pero itong ama niya, handa siyang maging asawa ko at ama ng anak ko. Palagi siyang nakaalalay sa akin. Ayaw kong bigyan ng mali siya ang mga ginagawa niya. Ang iniisip ko na lang noon, ginagawa niya para sa kanyang magiging apo. Ang buong akala ko noon, magiging okay ng lahat eh. Kaya lang. May isang pangyayaring hindi ko inaasahan. Isang araw, habang nagsasampay ako, bigla akong nadulas. At sa kasamaang palad, nawala ang bata sa aking sinapupunan. Nasaktan at sobrang nalungkot kami ng sobra. Lalong-lalo na sa asawa kong nasa ibang bansa. Umaasa kasi siyang magiging okay na kami sa poder ng kanyang ama. Sinisi ko ang sarili ko dahil nawala ang unang anak sana namin. Sa pagkawala ng anak namin, hindi pa rin nagbago ang Bianan ko. Siya yung nag-aasikaso sa akin. Pagkalipas ng 1 taon, mas lalong tumibay ang relasyon namin ng asawa ko. Kahit LDR kami. Palagi kasi kami nag-uusap through video call. At para maibsan ang aming pangungulila, ginawa naman ito sa harapan ng kamera. Ganon lagi ang ginagawa ng asawa ko. Hanggang sa dumating ang pangyayaring hindi ko inaasahan. Nakainom ako noon at ganon din ang asawa ko. Kaya yun, nagkasundo kaming ilabas ang nagliliyab naming nararamdaman. At habang abala ako sa aking ginagawa, nung nakita kong sumisilip na pala ang aking biyanan. Matinding amats ang nararamdaman ko noon. Kaya, binaliwala ko lang siya. Tinuloy ko ang ginagawa ko. Ganon din ang asawa ko. Nasa kalagitnaan na ang aking ginagawa nung biglang nawala ang internet. Sobrang bad trip ako that time. Hindi ko na ulit na kontak pa ang asawa ko. Samantalang, si Bianan naman, heto siya. To the rescue. Pumasok na siya sa kwarto ko. Bakit bitin ba? Ang tanong niya. Hindi na ako sumagot nun dahil sa sobrang inis ko. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala. Ituloy na natin yan. Sayang din ang sambit niya. Wala nang oras para mag-inati pa ako dahil talagang bitin naman talaga. Yung inumpisahan ng asawa ko, tinapos yun ng biyanan ko nang walang labis, walang kulang. Sobra akong nagtataka at talagang masasabi kong nakaka-amaze ang ginawa ng biyanan ko. Yes po. Alam kong masama ang aking ginawa pero hindi ko na kayang itulak pa ang ama niya. Lalo na nung talagang sasabog na ito. Hinayaan ko na lang na mangyari ang lahat. Natapos ang kaganapan na yun na sobrang nasiyahan kami. Kahit alam na alam namin na napakalaking kasalanan ang aming ginagawa. Ganito na nga ang palagi naming ginagawa. Masayang-masaya naman kami kahit papaano syempre. Lalo na ang biyanan ko. Nag-e-enjoy naman siya sa piling ko.
Pero totoo nga yata ang kasabihan na ang isang lalaking babaero, hindi niya alam ang ibig sabihin ng salitang kontento. Dahil yung buong akala ko na kontento na ang biyanan ko sa akin, hindi naman pala. Dahil bukod sa akin, meron pa palang iba. Wala akong karapatang magreklamo. Sino ba naman ako? Kasi pag ginawa ko yan, malalaman na ng mga tao ang milagrong nangyayari sa aming pagitan. Hindi ako papayag na habang buhay na lang na ganito. Kaya nagpasya akong umalis na lang sa bahay ng biyanan ko. Kinausap ko ang asawa ko at sinabi ko ang plano ko. May ipon naman ako kahit papano. Naghanap ako ng lote na pwedeng pagpatayuan ng bahay. Ang pinili kong lugar ay yung malayong malayo sa biyanan ko. Sang-ayon naman ang asawa ko sa plano kong ito. Kaya pagkalipas lang ng ilang buwan, umalis na ako sa poder ni biyanan na dati ay naging parausan ko. Sa ngayon, nandito na ako sa ibang bansa. Yung asawa ko naman, nandun pa rin sa dati. Bale, LDR pa rin kami. Pero sabay din kaming umuwi sa Pinas. Maayos ang relasyon namin ng asawa ko. Kahit ganito yung setup namin. Yung pagkakasalang nagawa ko noon, hindi na muling sumagi pa sa isip kong ulitin pa yun. Tama na yung minsan na magkamali. Ayaw ko nang maulit pa. Dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Mara.